We do not need to seek the permission of any country, more so one that has illegally intruded into and continues to be in our maritime zones. Whether they pose a threat or not to this particular country is none of our concern. Hindi kailangang humingi ng permiso kanino man ang Pilipinas para magsagawa ng konstruksyon, pagkukumpuni at fortification sa siyam na maritime features na okupado ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Giit ni Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, may karapatan ng bansa sa lugar, batay na rin sa isinasaad ng batas. The Philippines has absolute sovereignty and complete jurisdiction over our 9 features on the West Philippine Sea. Any repair, construction, enhancement, or development that we do on these features are all within our legal rights. Sa pahayag ni Chinese Defense Minister spokesperson Zhang Bin, sinabi nitong mahigpit na tinututulan ng Beijing ang anumang construction activities ng Pilipinas sa tinatawag nitong Chinese Islands and Rips sa South China Sea. Kasunod ito ng mga ulat na pinamamadali ng Pilipinas ang infrastructure upgrades sa Pag-asa Island, kabilang ang pagpapalawak ng pantalan at runway. Nagbabala pa ang China na magsasagawa ito ng necessary measures upang protektahan umano ang territorial sovereignty at maritime rights nito sa lugar. Binigyang diin naman ni Trinidad na legal ang lahat ng development projects ng Pilipinas dahil sakop ito ng soberanya at jurisdiksyon ng bansa. Dagdag pa ng opisyal, matagal nang nagsasagawa ng pagpapalakas ng mga pasilidad sa Pag-asa Island upang masuportahan ng mga tropa at komunidad na naninirahan sa Kalayaan Island Group. Kinumpirma rin ni Rear Admiral Trinidad na tuloy-tuloy na ang pagkukumpuni at pagsasaayos ng mga istruktura sa Pag-asa Island at posibleng palawakin pa sa ibang maritime features sa West Philippine Sea matapos maglaan ng pondo ang Kongreso para sa runway extension at sa iba pang proyekto. We have been doing improvements, enhancements, development, repair, and fortification to ensure that these islands will be able to support any deployed troops and the local community, Kalayaan community on Pag-asa Island. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.